nagihilo na liquid line filter dryer. Ang ibig sabihin nito, barado na itong filter. Magpalit tayo ngayon guys ng liquid line filter dryer, itong compressor number 1. 13TR Train Package Aircon. So ito yung body nameplate niya. So yan guys, isang compressor lang ang gumagana. So i-set natin. Yung liquid line filter dryer na yan guys, yung sa baba na portion, yan yung body nameplate nya. So ngayon papalitan natin yan. Meron tayong bagong liquid line filter dryer. So release natin yung pressure habang mag-prepare tayo ng mga gamit. So yan, i-release na natin yung pressure habang prepare tayo ng mga gamit. Tapos tatanggalin din natin tong fan bleed para maka-access tayo sa loob, dahil dito tayo maghihinang. Dahil yung ipapalit natin na liquid line filter dryer, 1/2 na flare type, so kailangan natin magdugtong ng 1/2 na pipe dito sa baba na portion. Tapos para hindi tayo mahirapan maghinang, papasok tayo sa loob, tanggalin natin yung fan blade. So release lang muna natin, maya naubos na rin yan. So ganyan ako mag-release ng pressure guys ng refrigerant R22, dahil wala kaming recovery machine. Kunti na lang, naubos na rin yung pressure na yan. So prepare muna natin yung bagong liquid line filter dryer. Ito yung papalit natin. Danfoss ang brand, 1/2 ang pipe, flare type. How can I go inside? No, basta tight mo, nag-touch. Check. Ada. Nus silinder mah kafe ada. Iyo. Nus sejarah. How you can bring this one also? Oh, belum badin. Sila. When? Ini view, ज़्यादा view. Ay, kunti na lang. Maubos na yung pressure. Pag mag-clear tayo guys, tulad yan, kailangan kasi yan, pag pinutol kasi gamit natin ng chip cutter, parang paloob yung labi niya. So kailangan natin yan, ayusin para maganda yung pagka-clear. Gamitin natin to ng kutin lang natin ng ganyan para pantay yung pagkabuka. Yan yung mga technique. So yan, nabuka na. So yan, ang ganda, diba? Pag hindi mo kasi bukahin ng konti, hindi pantay. Minsan matutupi yung ibang labi, minsan matutupi yung kabilang labi ng nut. So ayan, so ito yung connect natin dun. So papasok tayo sa loob para mahinang na natin.
Prepare the vacuum. Banyak kalam ada. Road this guy. One road this guy. Oh, Hey. pok mungkin. So yan, ay kabit na natin. So yan yung arrow. Ibig sabihin yung freon mula dito papunta dito. Kaya nakaganyan yung arrow. So labas tayo para mag-vacuum na tayo. Prepare lang natin yung vacuum, guys. Yan yung kinabit natin na liquid line filter dryer. Vacuum na tayo. Vacuum lang natin ng 3 to 4 hours. Tsaka tayo magkarga ng refrigerant R22. Binibilat ko yung freon, guys, bago ako magkarga or habang nagbabacuum ako para pagkarga ko mamaya ang bilis ng pasok ng freon sa system. 4 hours na, guys, mula nung nagvacuum tayo. So tara, karga na tayo ng refrigerant R22. Engage manifold natin. So yan, nagkarga na tayo. Tayo na natin umabot ng 150. Tapos i-relic test natin. Nag-relic test na tayo kanina, pero i-relic test pa rin natin. Sa bagay, wala namang problema yan. Dahil flare type, pwede lang naman natin higpitan pag may leak. So 150 na, sara muna natin. So okay, walang leak yung gawa natin. So it means okay yung pagka-flare ng pipe. So start up na natin. So yan, gumana na. Antay lang tayo ng 3 minutes bago mag-start yung compressor. Yan. So yan, gumana na. So kulang pa tayo ng karga. 30 pa lang. Dagdag pa tayo. So yan yung suction pressure natin, guys, 60. Discharge pressure 280. So okay. Tapos running ampere, ayan, 16. Tanggalin lang natin yung gauge manifold. Tapos para matakpan na natin. Ayan, gumana na yung dalawang compressor. So yan, okay na yan, guys. Tapos yung liquid line filter dryer,
hindi na rin malamig at saka hindi na rin nagyayelo yung pipe pagkatapos ng liquid line filter dryer. So takpan lang muna natin. Okay na yan. So ayan, okay na. Hindi na nagbi-blink yung cool light indicator dahil naayos na natin yung circuit number 1 or compressor number 1. Nagpalit tayo ng liquid line filter dryer. Ayan, okay na.